Sa mga oras na ito, naguguluhan pa rin si Ronan sa ikinikilos ng propesor. Habang pinipilit pa rin siya nitong ibigay ang singsing, napagtanto niya na wala na ito sa tamang pag-iisip. Napansin naman ito ni Professor Secret, at sinabi niya na noong una, iniisip niya na pinupuwersa lamang nito ang kanyang sarili, ngunit ngayon ay naunawaan niya na umaatak dito ang kanyang temporary impulse disorder. Matapos sabihin ito, mababatid ang pag-aalala sa mukha ni Professor Secret. Sinabi niya na maaaring ang singsing na hinihingi niya ay kailangan niya para sa kanyang research. Kasunod nito, sinabi rin niya sa kanyang kaibigan na hanggang kailan pa niya pahihirapan ang kanyang sarili sa kanyang nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Ronan sa Magic Tower ni Professor Jarrodine gamit ang teleportation spell. Kasunod nito, sinabi ni Adeshan kay Ronan na kailangan nilang magmadali at dalhin ang propesor sa pinakamalapit na klinika para magamot. Sinabi pa niya na kung tatakbo sila, makakarating sila doon sa loob ng 5 minuto. Ngunit nang lumapit sila sa pinto na puno ng kadena, umilaw ito dahil nag-activate ang spell na nakalagay dito na pumipigil sa kanila na makalabas. Habang nagugulat pa sa pangyayaring ito, sinabi ni Adeshan na pinalakas ng propesor ang seguridad sa lugar na ito sa pamamagitan ng magic. Habang iniisip pa nila kung paano sila makakalabas, biglang umilaw ang kamay ng propesor. Sa sandaling ito, binubuksan na niya ang pinto, at nang sabihin niyang magbabalik siya, biglang nagbukas ang isang pinto sa kanilang tabi. Nang makita ito ni Ronan, sinabi niya sa propesor na hindi iyon ang tamang pinto palabas. Binanggit pa niya na ang kailangan niyang buksan ay ang pinto na mayroong security magic upang madala nila siya sa pinakamalapit na klinika. Iginiit naman ng propesor na kailangan niyang bumaba sa pintong iyon bago pa tuluyang malanta ang huling rosas. Bagamat hindi nauunawaan ni Ronan kung ano ang ibig niyang sabihin, sinunod pa rin niya ito dahil nararamdaman niya ang matinding pagnanais ng propesor na magtungo doon. Dahil dito, nagsimula na silang maglakad patungo sa ilalim na silid. Matapos silang pumasok dito, nagulat sila sa kanilang nakita at napatanong pa nga si Adeshan kung ano ang lugar na ito. Sinabi naman ni Ronan na hindi rin niya alam, ngunit base sa mga kagamitan at mga bangkay ng mga halimaw, nakita nila ang dapat na hindi makita ng mga estudyanteng katulad nila. Habang pinagmamasdan nila ang babaeng nakasilid sa isang kapsul, sinabi ni Ronan na marahil ito ang tinutukoy ng propesor kanina. Sumang-ayon naman dito si Adeshan at sinabi na base sa kasalukuyang sitwasyon, tama siya. Pagkatapos nito, ibinaba na ni Ronan ang propesor sa gilid ng kapsul at sinabi kay Adeshan na bantayan niya muna ito dahil maghahanap siya ng pwedeng magamit para magamot ito. Habang sinusuri niya ang mga bagay dito, napansin niya na naglalaman ang lugar na ito ng mga kaduda-dudang mga sangkap at parte ng katawan ng mga halimaw. Napansin din niya ang mga bakas na nagsagawa ng mga eksperimento dito sa mga buhay na katawan ng mga halimaw. Base sa lahat ng mga ito, naniniwala siya na hindi ito basta isang ordinaryong experiment lamang kahit na sa unang tingin. Dahil dito, naisip niya na hindi siya makapaniwala na talagang nagawa ang lahat ng ito ng propesor, kaya hindi niya maunawaan kung ano ang nagtutulak sa kanya para gawin ito. Habang patuloy pa siyang nag-ikot sa laboratorio, nakita niya ang isang libro na may nakasulat na tungkol sa resurrection. Kasunod nito, sandali siyang lumingon kay Professor Jarrodine, at nang makita niya na wala pa rin itong malay at nagsasalita lamang ng kung ano-ano, binuksan na niya ang libro at sinimulang basahin ito. Binanggit dito na maswerte siya dahil nagawa niyang mapreserba ang katawan ni Sonia bago pa ito tuluyang ma-decompose. Binanggit pa na ang katawan ang siyang humahawak sa kaluluwa, at habang nagagawa pa niyang ma-maintain ang katawan, naniniwala siya na posible pa rin niyang mabuhay ang kanyang asawa. Naisip din niya na bagamat sinasabi ng lahat sa kanyang paligid na wala pang kaso, na may nagtagumpay gamit ang resurrection magic, hindi pa rin ito mahalaga sa kanya dahil para sa kanya, hindi niya susukuan ang kanyang asawa at sisikapin niyang iligtas ito mula sa kamatayan. Sa mga daily log sa libro, nakita niya na ang ilang mga pagsubok niya para buhayin ang kanyang asawa ay humahantong sa pagkabigo,
at nahihirapan na rin siyang mag-adjust sa kanyang trabaho sa tower dahil sa mga isinasagawa niyang mga eksperimento. Matapos ang ilang bigong pagsubok, tuluyan na siyang natanggal bilang isang mage ng tower dahil sa kanyang palaging hindi pagpasok. Kaya dahil dito, wala na siyang mapagkukunan ng pera para ipagpatuloy ang kanyang pagsubok na buhayin ang kanyang asawa. Kaya naisip niya na kailangan niyang humanap ng bagong paraan ng pagkakakitaan, at sa tulong nga ni Headmaster Kratir, binigyan siya ng isang trabaho bilang propesor. Kasunod nito, inilipat niya ang katawan ni Sonia sa kinaroroonan nito ngayon at simula din ng araw na iyon ay nagtrabaho siya bilang propesor sa lugar na ito. Bagamat kinamumuhian niya ang pagtuturo sa mga bobo, wala naman siyang pagpipilian dahil ito ang tanging paraan para kumita siya ng pera upang maipagpatuloy ang pagsubok na buhayin siya. Makalipas pa ang ilang bigong pagtatangka na buhayin ang kanyang asawa, umabot pa nga ito sa ika-134 na pagsubok. Sinabi niya na wala pa ring progress sa kanyang mga eksperimento. Matapos mabasa ang lahat ng ito, naunawaan na ni Ronan kung bakit ganoon na lamang kung maningil ang propesor na ito, at yun nga ay dahil kailangan niya ang pera para sa kanyang asawa. Habang pinagmamasdan niya ang mga ingredients na nakalagay sa mga garapon, naisip niya na talagang mahirap ngang makuha ang mga ito, hindi ito basta-basta makukuha sa mga normal na paraan. Ang lahat ng ito ay ginagawa ng propesor para sa kanyang asawa dahil sa sobrang pagmamahal niya dito. Bagamat nakikita na rin niya ang ganitong klaseng mga tao sa nakaraan niyang buhay, mga taong binibigay ang lahat para lamang sa kanilang mga minamahal, kasunod nito ay bigla niyang naalala ang isang lalaki na talagang patay na patay sa kanyang kapatid at ginagawa ang kanyang makakaya para dito. Ngunit matapos niyang maisip ito, naalala rin niya na ang malaking problema sa mga taong may ganitong nararamdaman ay hindi maganda ang kanilang kinahahantungan sa bandang dulo, lalo na kung gagamitin ng ibang tao ang kahinaan nilang ito para lapitan sila. Samantala, habang binabasa ang libro, nakita niya ang isang pahina na mayroong nakalagay na nakatuping papel. Sa pahinang iyon ay may nakasulat na dahil wala pang pag-progress sa kanyang mga eksperimento, baka kailangan niyang tanggapin ang offer sa kanya ng tinukoy niyang mapaghimagsik ng mga tao. Matapos mabasa ito, kinuha ni Ronan ang papel at iniisip kung ano ang nilalaman ng sulat na ito na nagmula sa mapanghimagsik na grupo na kanyang tinutukoy. Habang iniisip pa niya kung may kaugnayan ba ito sa grupong alam niya, bigla naman siyang tinawag mula sa likuran ni Professor Jarodin at tinatanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi pa niya na hindi naman niya siguro sinusubukang pakialaman ang kanyang mga gamit. Bagamat pinagpapawisan si Ronan sa tanong na ito, sinabi niya na siyempre hindi, dahil naghahanap lamang siya ng mga magagamit upang tulungan siyang mabilis na gumaling. Sinabi pa niya na ano naman ang magagawa ng isang katulad niya na hindi man lang kayang gumamit ng mana ng maayos, dahil kahit makita pa niya ang mga bagay na kanyang pag-aari ay wala naman siyang magagawa sa mga ito. Kasabay ng pagsasabi niyang ito, makikita rin sa kanyang damit ang sulat na ibinigay ng mapaghimagsik na grupo, at binabalak niya na basahin ito pag nakaalis na sila sa lugar niya. Samantala, sa isang di kilalang lugar sa loob ng isang kuweba, maririnig na nag-uusap ang ilang mga tao, at sinabi ng isa sa kanila na nagawa nilang makipagkita sa kanya ng walang problema. Sinabi pa niya na bagamat nag-aalinlangan ito noong una, ngunit nagawa pa rin nilang magtagumpay sa kanilang misyon. Matapos niyang sabihin ito, makikita sa lamesa ang mga taong nakatali ang katawan at nakabalot ang mga ulo. Kasunod nito, sinabi pa niya na magiging desperado ito na makakuha ng sariwang essence blood na tanging ang kanyang master lamang ang maaaring makapagbigay. Sinabi naman ng tinatawag niyang master, na nakakatuwa na si Professor Jarodin ay sa huli, ay nasira lamang ang buhay dahil lamang sa isang babae. Sinabi pa niya na ang mga tao ay talagang walang hanggang mga stupido. Dito na po nagtatapos ang latest chapter. Kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood.
Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.